Okay, so wala daw future si Eman Bacosa sa boxing. Agree ka ba dito? Ako, sasabihin ko sa iyo magcha-champion yan si Eman Bacosa. Pag-usapan natin dito bakit naniniwala ako magcha-champion yan. Plus, pag-usapan din natin yung mga chismis nyo tungkol kay Carl James, Wonderboy Martin. Alam mo ba? Ito yung plano. At mamaya papakita ko rin sa inyo yung mga recent update. At si Naoya Inoue may binrake na naman ang record. Meron na naman siyang bagong record. Ako baka magalit na naman yung mga fans ng isang boksingero dyan. Huwag naman, ano? Trabaho lang po. Pag-usapan po natin kung bakit sa tingin ko ay magcha-champion si Eman Bacosa. Kung ayaw mo maniwala, huwag ka maniwala. Okay? Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Parang sinabi mong hindi na pwede mag-champion si Eman Bacosa. Parang sinabi mo hindi ako pwede maging artista. Joke lang yan pag nagpatangos din ako ng ilong katulad ni Michael Pacquiao, baka pwede na ako mag-artista. Dami kasi nang asar sa ilong ko, flat daw. Ayan, pag ganyan na baka tangos, pwede na yan sa inyo. Tutusukin ko yung mukha, yung mata nyo sa ilong ko pag ganyan katakos. Anyway guys, ito kasi nagtitrending sa social media. Hindi ko alam kung nakita nyo na yung post na yan na nagbago yung ilong ni Michael Pacquiao. Yung isa sa anak ni Manny Pacquiao. Konsehal din po yan sa Jensen, ano? So maraming nagagawa sa Jensen. But I do not see anything wrong. At actually, mas nagmukhang foreigner eh. May nakita pa akong meme, kamukha daw ni Oscar De La Hoya. Munti na daw sa pakin. Anyway, sa akin, okay lang yan. Okay? Quick news lang din, si Turkey El Sheikh in-announce na si Canelo Alvarez ay magbabalik sa September, ha? September, lailaban niya. Wala pang kalaban sa, sa tawag dito, sa Saudi Arabia. Okay, pag-usapan na natin, ito muna, si Eman Bacosa Pacquiao. Alright, unang-una, I respect the opinion of everyone. You know, we have our own opinion, we have our own, kumbaga, parang meron tayong kanya-kanyang perspective sa buhay. Now, I just felt like people assume na mayaman si Eman. Kung napanood nyo yung kanyang Jessica Soho feature, hindi siya nagbubuhay mayaman. Ngayon lang yan medyo nagkaroon ng big break after nung Three Line Manila. Naglabasan talaga yung sponsorship, naglabasan na yung mga ganito-ganito. Well, the honest fact is, he doesn't have to box. If, especially right now na okay naman, okay yung tinatakbo, no? Marami sumusuporta sa kanya, marami nag-sponsor sa kanya. Bakit niya papapahirapan yung sarili niya? Now, may mga nagsasabi na ang boxing para sa mahirap. Ang boxing, guys, hindi para sa mahirap lang. Ang boxing, kaya nagbaboxing mahirap, sinasabi nila kasi para makayangat ng buhay, kasi yan lang alam nila. Hindi po totoo yan. In a way, when I say hindi po totoo yan, hindi lang naman boxing ang paraan para umangat sa hirap eh. Ba't di ka mag-aral na mabuti? Ba't di ka nagtapos ng pag-aaral kahit papano o kaya nagtrabaho ka, pwede ka ibang bansa. Ang dami pong paraan. Actually, yung boxing ang hirap eh. Alam mo ba kung ilan ang boksingero na yumayaman talaga sa boxing? Sige nga, sabihin mo sa akin. Ngayon, sabihin mo sa akin na yan lang ang daan para maging mayaman ka talaga. Aside from Manny Pacquiao, Nonito Donaire, sino? Jerry Peñalosa. Yung mga nag-world champion na talagang yumaman. Of course, may mga pera yung world champions, pero yung yumaman talaga, mas marami pa rin lumayaman sa negosyo. Paano nga magne-negosyo kung mahirap ka? Dumiskarte ka. Pero yung ratio po ng pagiging mayaman. So, I don't think so, no? And plus, sa akin, personally, sa tingin ko, hindi naman laking mayaman. Although anak siya ni Manny, hindi siya pababayaan ni Manny. But, ibig sabihin ba nun, mayaman siya? So, I think na misunderstood itong si Eman Bacosa with regards to his motivation. I think mas motivated pa nga ako kung ako ay anak sa labas. Totoo naman, I'm motivated to prove myself. Especially, kumbaga, ginagamit ko yung apelidong Pacquiao. So, I'm motivated to show that, I can use the Pacquiao name. I can be a good boxer. I think that's a good motivation. So, para sa akin kasi guys, hindi lang kahirapan, hindi porket mahirap ka,
Although, syempre, totoo naman na pag mahirap ka, eh, tawag dito, talagang lumalaban ka para sa pagkain mo. Pero hindi ibig sabihin, magiging successful ka na. I mean, just look at the ratio. I'm just trying to be smart here. Pero yung may kaya, mas marami pang may kaya na lalo umaangat kasi may leverage sila eh. And this is why may leverage si Jimmy Pacquiao. And that's why pag sinabing may future ba si si Eman Bacosa, I mean, may leverage din si Jimmy Pacquiao who's gonna fight by the way sa Amerika soon din. I think February din, no? February 28 yata. May leverage din si Eman. Why? He has the Pacquiao name. He has the sponsor. No, he has the a team that supports him. That's a good leverage that yung mahihirap, unfortunately, wala. So pag sinabi mong walang future, dahil ang tinitingnan lang natin is skills, his skills may not be the same as his father or may not be as world-class right now, but he's still very young. You don't know because he has leverage, he has money, he has resources that he can improve. And we all know kailangan ng pera para gumaling. You see where I'm coming from here? And that is why I'm saying not and we have to acknowledge the fact that the sport of boxing is also the business of boxing. And if you have a guy like this that is sellable, marketable, can be trained, that's still very young. Look at Ryan Garcia. Now, I'm not saying na same level nila, but he could still improve. There was a time na si Ryan Garcia was sikat na sikat, pero wala pa kinakalaban na magaling, but still getting good money. It's all part of the equation. Hindi lang pagalingan sa boxing at palakasan ng boxing. So, I'm telling you, maybe not the world champion, not yet. Honestly, not yet. Malayo, syempre malayo naman talaga. But if Eman has the will, and I think he does, and if he really trains well, pwede naman. Oh yes, mahati. Pero si Manny Pacquiao nagawa. Again, iba na naman si Manny Pacquiao. But it's all about time management. It's all about proper matching. He will be a regional champion. He can do that. Yung world champion kasi parang mahirap na makapamili dun eh. But it's all part of the business. So, I'm telling you, if Eman wants to be a boxer, wants to be a champion, he will be a champion. So, Eman, do you want to be a champion? I think you will. If that is what's on your mind, with the resources and the support that you're getting, it's impossible kasi importante po ang support system. Kung yun ang gawin niya. Okay? Yung pag-aartista, nandiyan lang yan. And it's good that you have different basket. Ganoon naman talaga. Hindi lang pwedeng isang pagkakitaan. So, I leave it there. Let me know kung mali ako o hindi. Pero, I'm telling you, if Eman continues to box, he will have a belt. I have no doubt. Okay, speaking of belt, pag-usapan muna natin. Mamaya sabihin ko sa inyo yung kay Inoue. Okay. So, may mga nagpalabas yung regarding kay Carlos Wonderboy Martin na wala daw, parang may issue, parang walang kontrata, free agent, yada, yada, yada. Might be true. But at the same time, take a look at this. Sabi dito ni Carlos Martin, narinig ko sa akin dalawang tenga na aakyat na ng division si Undisputed Naoya Inoue pagkatapos ng kanyang laban kay Junto Nakatani. Makalabang ko man po siya o hindi ay aking pagpupursigihan maging kampiyon sa 122. And Sean Gibbons, Viva Carl, 100% facts. Let's go. Road to the title 2026. Publicly, Sean Gibbons said this. So I don't think, regardless if he has an existing contract or not, I think the relationship would continue with Sean Gibbons based on this. So I'm sure there'll be conversation, pag-uusapan ko ano yung plano. Ang hirap kasi nagpapakala tayo ng So, but it's still good pa rin naman. Maganda pag-usapan. But hindi pa rin maalis na itong si Carlos Wonderboy Martin is already positioned at that level. And I've been telling you this, kung talagang matagal ka na nakasubscribe dito, that Carlos Martin, the plan was, and the good plan was, you don't need to pursue Naoya Inoue. You just need to pursue the belt.
Whether it's Naoya Inoue or not, it's fine. And yun na nga sinasabi ko. Aakyat yan. Pag umakyat yan, 4 na belts ang pwedeng paglabanan. Kasi mababakante po lahat eh. And I think that's a better plan. And si Carla Mes, alam ko na gusto niya makalaban si Naoya Inoue before. I'm sure hanggang ngayon. But, he just stick to the focus. Ano ba yung importante? Makakuha ng belt. No, hindi yung, alam mo na. Basta, ang masasabi ko lang, abang ako si Wonder Boy to get his title shot 2026. And I think it's 99.9% possible because he's already up there. No, Inoue lang talaga kasi meron siyang meron siyang mga plano, meron siyang mga ginagawa na ang hirap eh. Kumbaga, kung anong gawin niya, doon pa lang susunod yung iba. Pero ako, I'm also telling you this At mag-subscribe ka na, hit me yung notification bell kasi araw-araw meron akong boxing talk na ganito na more on conversation. Habang nagdo-drive ka, habang nagluluto ka, kung naman ginagawa mo, pwede mong pakinggan. And puros facts. And of course, may objective opinion din naman tayo. One more thing. Ang last na gusto kong i-share sa inyo, teka, nakita ko to Post, Naoya Inoue ranks 25th in the 2025 World Sports Rich List. The amount is whopping 99.86 billion yen. Nako, ito na yung pinaka-paldo na boxer. Ilang kaya ang boxer na nalista dito? Tingnan nga natin. Ang boxer na nalista dito, si Canelo, Cristiano Ronaldo, LeBron James there, Stephen Curry, Terence Crawford, and Naoya Inoue, number 25. Jake Paul, 30. Wala na. Based on Sportico to ng boxer. Sa hanggang 100. So, ayan guys. So, kung kayo po ay may natutunan, kayo po ay nag-enjoy sa aking pong discussion for today, sa aking short mini podcast today, please comment lang down below your questions and your suggestions. What you think about Eman Bacosa, what do you think about Carla Miss Wonderboy Martin, at huwag niyo kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kayong nandito. Salamat po. Ako po si Pao Salud. Trabaho lang, walang personalan matapang balanse, laging tapat. Yan ang dapat.